Meron ka bang rescue fantasy? Okay, ulitin ko. Rescue fantasy sa isang narcissist. Marami sa atin ang hindi humihiwalay sa isang narcissist or nagtatagal sa isang narcissist even though destructive na, lason na, toxic na yung relationship. Ito ay tumatagal ng mga taon, years. And hindi kayo maniniwala dito, pero marami akong followers dito na tumagal ng dekada. More than minsan. Ganun katagal yun. So, why ganitong katagal? Kapag ka ikaw ay merong tinatawag na rescue fantasy, doon tumatagal yung relationship. Okay, ulitin natin. Kapag meron kang rescue fantasy, doon tumatagal ang abused or narcissistic relationship. The question is, ano ang rescue fantasy? Ang rescue fantasy, from the word itself, rescue, gusto mong i-rescue yung tao na yun. Pinaniniwalaan mo na magbabago siya. At pinaniniwalaan mo ang iyong sarili na isa kang rescuer. Naniniwala ka sa iyong sarili na isa kang tagapagligtas. Naniniwala ka sa iyong sarili na ikaw ay isang Messiah. Isang hulog ng langit na magbabago sa iyong partner. Which is impossible. Impossible in your part. Because ang narcissist is a scorpion. And a scorpion is a scorpion. Okay, bibigyan ko kayo ng isang kwento. Merong isang swan at saka merong isang scorpion. Itong scorpion na ito ay nasa tabi ng ilog. Yung ilog rumaragasa. Meaning to say, it's very difficult and it's deadly na tumawid. You will die. Very dangerous. Ang pwede lang na makatawid dito ay yung may kakayanan na lumangoy at may kakayanang lumipad. And we all know that scorpion cannot do that. So naghanap siya ng makakatulong sa kanya para makatawid sa ilog na yon. At basically, ang makakatulong sa kanya ay mga lumilipad na creatures at yung mga creatures na kayang makalangoy doon sa ilog na yon. Una niyang nakita ay ang mga ibon. Nakiusap siya sa mga ibon pero hindi siya pinagbigyan. Ayaw ng mga ibon na tulungan ang scorpion. May nakita siyang isang napakagandang swan. Itong swan na ito ay majestic. Isang nakabibighaning creature. Isang malumanay at kaaya-aya at mabait na creature. Parang ang datingan niya ay empathetic. Yun ang datingan niya. Dahil nakita niya na mukhang mabait at kaaya-aya ang isang to. So nilapitan niya ang swan. Una muna, tinanggihan siya ng swan. Pero nag-proceed pa rin o pinersu o kinonvince ng scorpion ang swan. Binola niya ito, kung ano-ano ang kanyang mga mabubulaklak na salita na ginawa. At ang swan na ito ay nakumbinse, nahulog ang loob niya sa scorpion na ito. Kahit alam niya na itong scorpion na ito ay tila ba'y mapanganib sa kanyang paningin. So ito ay nabago dahil sa pinakita ng scorpion. Sa madaling salita ay nag-isip din
ang swan. Matalino din ang swan. Very smart. Pero dahil nga sa ang kanyang kalooban ay mabuti, pinagbigyan niya ang scorpion. Tumawid sila o ipinuwesto niya ang scorpion sa kanyang mga malalakas na pakpak. Sinigurado niya na safe and sound na makakatawid ang scorpion. Inalagaan niyang mabuti. Secured ang scorpion. Pagkatawid nila, maayos na ang kalagayan ng scorpion. Ang swan ay nag-aayos ng kanyang sarili dahil siya ay nabasa. Nagulat ang swan nang sting siya o tirahin siya ng scorpion. Ang swan ay unti-unting na-paralyze at habang siya ay nakakapagsalita pa, sinabi niya sa scorpion o tinanong niya ang scorpion na bakit mo ako ginanito? Bakit mo ako inisting? Bakit gusto mo ba akong patayin? Bakit mo ako papatayin? Bakit mo ako lalasunin? Anong ginawa kong masama sa'yo? Alam niyo ang sagot ng scorpion? Ako ay scorpion. Ang scorpion ay scorpion. Ang nature ko ay scorpion. At ako ay nang-i-sting. Ako ay pumapatay. Ako ay tumitira ng mga creature. Dahil ako ay isang scorpion, ako ay isang scorpion. Ang narcissist, ganyan din. Narcissist is a narcissist. Narcissist is a narcissist. That is their nature. Kaya, ang takeaway ko dito, if you have this rescue fantasy mindset o itong rescue fantasy psyche in your mind, think 100 times. At pagka nakapag-introspection na kayo, nakapag-muni-muni na kayo, then you decide what you're going to do with your relationship or with your partner and with your life. It's up to you guys. Bye for now.